i-bridge yung gap ng between Philippines and China, magkakaroon kayo ng program about sa language family and social, Yes. Mandarin. Yes. Sino-sino po yung mga welcome na pwede na? Ay, meron na tayong mga na-establish na Confucius Institute sa iba't ibang paaralan. Meron sa University of the Philippines, meron sa Ateneo de Manila University, meron sa Holy Angel University sa Pampanga, Angeles University Foundation, Bulacan State University, at marami pong iba ng mga paaralan. So, yung mga kababayan po natin na nagnanais matuto na mag-aral ng Mandarin language, pwede silang tignan. Search lamang po, Google na search lang. Makikita saan yung mga may Confucius Institute. Kasi mura yung babayaran po nila. Hindi naman po libre yun. Sa pagkakaalam ko, may yung konti pa rin babayaran. Kasi sa mga eskwelahan po kasi na may Confucius Institute, in-integrate nila yung choice na pwede kang mag-aral ng Chinese language. Kahit sa, kung naman optional yun. Kung pamimiliin ka, di ba, pag nag-aral ka na sa kolehiyo, merong mga mandatory na mga courses o subjects na kailangan mong kunin. Meron din yung elective na sinasabi nila. So, pwede mong yung sa elective subjects, kunin mo, Mandarin language. Pero ang problema mo, pag walang magtuturo doon, paano mo matututo? So, dito sa mga eskwelahan na ito ay meron ng Confucius Institute. At sinisikap namin maparami itong Confucius Institute. Gusto kong, like for example, in Pangasinan, wala pa. Wala kami Confucius Institute sa Pangasinan. Hopefully, habang ako ang chairman ng ACTO, makapag-establish ako ng isa o dalawa na Confucius Institute sa Pangasinan para yung mga taga-Pangasinan o taga-Ilocos region, nakakuha ko Ilocano at gusto nilang matuto ng Mandarin language, meron silang malapit na eskwelahan pupuntahan para mag-aral. Sa mga estudyante po sir na pinapadala ng scholar sa China, paano po yung nasa-select sir? Medyo may tedious process kami dyan. Katulad ng mga pinadala po namin sa China lately for a short period of time na nag-aral sila, ay contest yun. So, meron kaming requirement na essay writing contest, gano'n. Meron kaming theme na sinubmit. Tapos online, mag-submit ka ng yung article. Depende na sa'yo kung dadayain mo yung sarili mo at gumamit ka ng artificial intelligence ng ChatGPT ba yun? At saka yung isa. Yung isa na yung bago. So, bahala ka na doon. Kami naman, madidetermine namin yan kasi mahuhusay naman yung aming mga member pagdating dyan na hindi galing sa ito ginamitan mo ito ng AI So, makikita namin kasi may pattern naman yan pag ikaw talaga ang gumawa o hindi. So, yan mga klaseng requirements namin o standard ng pagpili ng mga pinapadala namin para sa mga short visit sa China. Meron din yung long visit sa China, mga 1 month or 2 months or 6 months or 1 year, 2 years, gano'n. Yan, medyo kailangan namin ng close coordination with our counterparts sa China kasi malaking-malaki rin po yan ang magiging budget. Sir, may nabasa po ako sa Facebook. Sinabi po ni ano ba yun? Si Romel Jude, sabi po kasi niya doon, those who favors, at paano yung pag-isap, those who are in favors in China, who endanger their future nation. Paano po kayo mag-isap? Ganun ba yun? Hindi ko nakikita yun. Mas lalo kong nakikita na mas delikado yung kalagayan natin sa Pilipinas kung makikipag-away tayo sa mga bansa at hindi natin sila kakaibiganin. Sabi nga nila, di ba? Keep your friends close to you, but keep your enemies close. Di ba? May kasabihan nila ron dahil pag doon sa Art of War ni Chun-Chu, ganun yan Kasi pag inaway-away mo yung kaaway mo lagi, gera ang kasunod niyan. Pero pag kinaibiganan mo yung sinasabing kaaway, magkakaintindihan kayo. Ganun din yung Amerika, kaaway natin yan. Sinabog tayo noong 1898 yan. Rinaigaw tayo ng Amerika sa totoo lang. Lalo na yung Spain noon Give up na ng Spain yan. Yung ginawa ng Spain, binaknor nila, binenta yung Pilipinas sa Amerika ng $20 million. Walang kamuang-muang yung ating mga bayani na gano'n ang ginawa. Tapos sinakop tayo for 48 years. So, yun ang mangyayari lang naman kung hindi natin kakaibiganin yung mga perceived na kaaway. Wala naman tayong
pinag-aaway ang malala sa China ngayon kung hindi yung West Philippine Sea na yan. Bakit natin hahayaan na yun ang mananaig? At saka nung nakaraang eleksyon, may mga nagsasabi, huwag niyong iboto silang Pino kasi pro-China yan. Yung mga nagsabi ng gano'n, natalo sila sa eleksyon, mas tinalo ko sila. Pare-pareho kaming talo pero mas malaki nakuha akong boto. Malaking kay attorney, ba? Siya ako pala, attorney, 2028, malayo pa po. Pero do you plan to run again? I will run for president. Maagang nagsasabi itong mga ibang mga politiko Hindi pa nga nakakaupo yung mga bagong halal Meron nang nag-announce ng kanyang presidential candidacy for 2028 na open daw siya na tumakbong pagka-presidente. Hindi ganun na rin ang sabihin ko. Libre naman no, attorney. Libre naman mangarap Yan. Diba? Kung tatakbo sila sa pagkapangulo, kung sila lang naman yung tatakbo, takbo na rin ako sa pagkapangulo, di ba? Ganun lang yan. Thank you, attorney. Salamat sa Pero sakali attorney,